manganan. Kayo excited? Palakpak yan para sa ating Panginoon. Hindi po para sa akin yan. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Okay. Sino pong masaya? Sino po yung pagkagising niya, excited na excited siyang pumunta, dumalo dito? Dapat po, yan po yung dinidesire po natin araw-araw. Ano po? Lumipas po ang isang taon, 2023. At sigurado po, lahat ng mga narinig po nating mga mensahe ng Panginoon dito po sa likuran ng pulpitong ito, tayo po ay napagpala. Amen po ba? Tayo po ay napagpala, pinagpala at pinagpapala pa ng ating Panginoon. At dapat po natin alalahanin ang mga ginawa ng Diyos, kahit na po yung mga nakaraan. Mabuti man po yan o hindi mabuti. Dahil yung mga hindi mabuti, tandaan po ninyo, yan po yung nagbigay ng kaalaman sa atin. Kung paano po natin lalong nakilala ang Diyos natin. Na siya ay buhay. Katulad po nung may karamdaman kayo. May karamdaman po tayo. Napatunayan natin dyan na ang Diyos natin, siya pala yung dakilang manggagamot natin. Nung nangangailangan ka, wala kang pambayad. Pero dumaing ka sa ating Panginoong Hesus at binigyan niya ng kasagutan yung panalangin mong yan. Dapat po nating alalahanin yan para po mapasalamatan natin lagi ang Diyos sa ginagawa niya pong sa buhay po natin. At sa ngayon po, bagong taon, lalo na po naka-mindset sa atin, pag bagong taon, dapat merong pagbabago. Meron tayong makita na kakaiba sa buhay po natin. At sa 2024 po, atin pong sinalubong ang bagong taon na ito na meron pong buhay na pag-asa na galing sa ating Panginoong Hesus. Napakasarap po na ang ating Panginoong Hesus, siyang laging sentro ng buhay po natin. Na kahit ano po ang ating mga ginagawa, anuman po yung mga nangyayari sa buhay po natin, siya pa rin ang nasa puso. Siya pa rin, siya pa rin yung sentro ng buhay po natin, sa buhay po natin. Kaya nga po sa taong ito, ang ating pong tema o ang buwan pong ito, ating pong pag-aaralan kung paano po yung yung in pursuit of God. In pursuit of God o yung pursuing holiness. Kayo ho ba ay naniniwala na pwede tayong maging holy, maging banal? Lord, ala po at ang maniwala. Pwede po tayong maging banal. Kasi po na-mindset tayo na yung banal ay yung ganyan lagi. Yung serious sila. At saka yung may bilog sa itaas ng ulo. Yun yung mga banal. Kung naniniwala po kayo sa salita ng Diyos, pwede po tayong maging banal. Nasa sa atin lang po yan. Naniniwala po ba kayo? Kung hindi po kayo kumbinsido, pag-aralan po ninyo ang salita ng Diyos. In pursuit of God, pursuing holiness. Ito po yung pinakatema natin sa buong buwan po ng January. At dapat po, kung nung 2023, tayo po ay lumago sa ating pananampalataya, dapat ngayong 2024, hangarin po natin na lalo pa tayong lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung nung nakaraan po, marami kang kahilingan. Marami kang kahilingan na sinagot at hindi rin ibinigay ng Diyos. Pero nagpatuloy ka, lumago ka sa iyong pananampalataya. Dapat ngayong 2024, hihigitan mo yan. Hihigitan po natin. Dapat mag-desire po tayo. Amen po ba? I-desire natin na lumago pa tayo. Huwag po tayong manatiling stagnant. Kapag naging stagnant po ang buhay Kristiyano po natin, mabubulok po yan. Hindi ka uusad. Diyan po nag-uumpisa po yung bang masyado ka nang maramdamin.
Pag naging stagnant ka na, hindi ka na sumulong, hindi ka nag-progress, dapat po tayo ay lumalago. Hangarin po natin yan. Kaya nga, pursuit, pag sinabi pong, hindi naman po natin hinahabol. Hindi naman po tumatakas o lumalayo ang Diyos sa atin. Ang ibig po sabihin nito yung pursuit, yung patuloy kang lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Kaya nga po yung ating tema o ating pong pag-aaralan sa umagang ito, yung pursue righteousness. Yung holiness, yung righteousness. Kapag naririnig natin ito, nagkakaroon po tayo ng parang nagdadalawang isip tayo. Po, na maging banal ka. Pwede po yan. Pag-aaralan po natin yan. Kung paano po natin i-pursue. Kung paano po, pag-aralan po natin kung ano yung salitang pursue. Yung pursue po, ito yung ibig sabihin po, follow someone or something in order to catch or attack them. Go after, run after, follow, chase, hunt, seek to attain or accomplish a goal over a long period. Strives for, push forward, work toward, try for, seek, search for, quest after, aspire to. Sa Tagalog po, sumusunod, sundin, sundan, tugusin, magsikap, hanapin, magpatuloy, hangarin. Ito pong person na ito, sa balita po ngayon, kung nanonood po kayo sa TV o nakikinig po kayo ng mga balita sa radyo, sino po sa kasalukuyan ang gumagawa nito? Hindi mo ho ba ang bansang Israel? Ano ang ginagawa niya? Hindi ba hinahabol niya? Yung to catch or attack them? Sino ang hinahabol ng mga Israel? Sa kasalukuyan, yung gera sa Israel, sino po? Yung mga Hamas. Di ba? Hanggang hindi nila nakukuha yan, nahuhuli yan, hindi sila humihinto. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy po yan. Kaya nga po yung person na ito, napakalaki pong dapat po nating maunawaan sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Ang sabi po dyan, pursue righteousness, patuloy na paglakad sa katuwiran. Patuloy. Dire-diretso. Alaya pong patad. Pag sinabing patuloy. Hindi po, kaya nga po yung lubid, pag diretso, makikita mo, wala po siyang dugtong. Diretso. Kaya nga dito po, pag-aralan natin ang pursue. Pursuer po, sabi diyan, pag-aralan po natin yung pursuer at saka po yung suitor. Yung pursuer, a person who is pursuing and trying to overtake or capture. Yung suitor naman po, a man who courts a woman usually with the goal of marrying her. Tayo pong lahat, tayong mga lalaki, tayong mga magulang po ngayon, paano po natin napangasawa o paano natin napas yung ating mga kanya-kanyang asawa sa ngayon? Hindi ba nagpatuloy tayo? Nag-pursue po tayo? Ginawa natin ang lahat po na ating magagawa para lamang mapasagot, mapasa atin yung mga kanya-kanyang asawa natin sa kasalukuyan. Tama po ba? Kaya nga po, ngayon, paano kaya natin magagawa yung patuloy na paglakad sa katuwiran? Katuwiran, napaka-importante po ito sa buhay po ng mga mananampalataya. To pursue is to follow or chase someone or something with the intention of catching them. Tayo po, hinahangad na itong Tagalog, yung sumunod. Isa po sa kahulugan ng pursue. Sumunod, sundin mo. Magsikap, mata mo. Patuloy. Hangarin po natin na dapat itong 2024 na
ay magpatuloy po tayo sa paglakad sa katuwiran. Kanino katuwiran? Sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lang po ang matuwid. Punta na. Dahil ang ating Panginoong Hesus lang po ang matuwid. Amen po ba? Kaya nga po, yung pag-ano po natin, pag-pursue po natin, hangarin po natin na makapagpatuloy tayo, na makapamuhay na mayroong katuwiran, nasa sa atin po yan kung paano po natin gagawin. Nasa sa atin po yan. Tandaan po ninyo, tayo bilang mga mananampalataya, meron po tayong partisipasyon. Meron po tayong dapat gawin. Hindi lang po natin inaasa yan lahat sa Diyos. Totoo po, magagawa ng Diyos yan. Pwede niya pong gawin sa atin. Ito na yung gawin mo. Pwede po yan. Pero binigyan niya po tayo ng free will. Ang gusto ng Diyos makita sa atin yung kusa. Yung hindi tayo napipilitan. Ano po? Kaya, dito po, paano natin magagawa na magkaroon tayo ng patuloy na paglakad sa katuwiran? We must have, yung intimate relationship po natin sa Diyos. Paano po tayo magkakaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon? Paano po? Lagi ninyo naririnig yung pag-aaral, pag-meditate ng salita ng Diyos. Isa po yan sa pamamaraan para magkaroon po tayo ng intimate. Pag sinabing intimate, yung lalo mo pang nakikilala ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa ng Kanyang salita. Hindi lang po yun. Yung pakikipag-usap sa Kanya. Paano ka nakikipag-usap? Pananalangin. Kaninang umaga, pagkagising po ninyo, kinausap ba ninyo ang ating Panginoong Hesus? Pinasalamatan ho ba ninyo? O kinuha ninyo kaagad yung cellphone ninyo? Na ano kayang message na ng girlfriend ko o ng boyfriend ko? Na ano kaya yung atsuk yung TikTok? Na ano kaya yung bayong yan yung Facebook? Hindi po lalago. Hindi ninyo makukuha dyan yung katuwiran na hinahanap sa natin o dapat natin makamtan. Dapat po malaman natin. Tandaan po ninyo sa panahon po natin ngayon, kung ano po yung sinasabi na nakasulat sa Matthew chapter 24, kung paano po yung mga senyales, yung mga palatandaan na malapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, nangyayari na po. Napansin ho ba ninyo na sunod-sunod ang mga earthquake, ang mga lindol? Hindi po sila basta-basta. 7. Intensity 7. Sunod-sunod po yan. Ano po? Isa po yan sa palatandaan na yung parang nanganganak ang isang babae sa pagdating po ng ating Panginoon. Hindi na po biro-biro yung ating panahon ngayon. At tingnan po ninyo, marami po sa mga churches, sinasabi nilang born again sila. Itinuturo nila ang, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tao sa hayop, nagpapakasal. Tao sa isang bagay, pakakasalan. Pasama na pong pasama. Kaya nga po kinakailangan na tayo ay magpatuloy sa paglakad sa katuwiran sa Diyos. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Sayang po yung panahon natin na pagpunta rito kung hindi po natin bibigyan ng pansin. Kaya nga po sa mga panalangin natin naririnig ninyo na Panginoon, buksan po ninyo yung mata ng aming kaisipan, ng puso po namin. Bakit? Para maano po natin, maunawaan natin, tanggapin natin ng merong kagalakan ang mga salita ng Diyos kahit na masakit. Dahil kapag hindi ka nasasaktan, ang ibig sabihin, manhid ka na, kapatid. Ayaw mo na ang salita ng Diyos. Kaya kung narinig mo ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ang salita ng Diyos, huwag mong patagasin ang iyong puso.
Pakinggan mo. Kaya nga po, dito ano ang sabi ni Paul kay Timothy? Sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, flee also youthful lust. At mawawala yan. Uling makatakapigin eh. Sabi po ni Paul kay Timothy, flee also lust. But pursue righteousness, love, pati microphone. Gagawa yung paralan ni Satanas para ma-distract mo po. In Jesus' name. Po mga ibaboy Satanas, yaman yambut. Malawat na pong talunan. Satanas. Instrument yambut siya yan, ibuli na sabihan, ita mo nga na tsukeni. Tayong lahat na naririto sa loob ng sanktuaryong ito, pinayagan natin. Paano po tayo, paano siya matatalo? I-rebuke po ninyo. Mag-pray kayo. Na ining gagawa ng Satanas ay ining distraction na magpatuloy, manyambot. Amen po ba? Kaya ano ang sabi? Flee also youthful lust. Ano ho ba itong flee also youthful lust? Tandaan po ninyo, yung lust ito po yung pagnanasa. Ano po? Pagnanasa, kasakiman at katakawan. Saan nag-uumpisa ito? Hindi ba nung bata tayo? Tignan po ninyo yung bata na dumidede pa. Pag naubos na niya yung isang boteng gatas, gusto niya pa. Ano po, pero busog na siya. Pagkatapos anong mangyayari? Isusuka lang niya yan. Nag-uumpisa po dyan. Pagkabataan po, ano ang dyan po nag-uumpisa dahil, curious. Ang bawat isa. Tayo pong lahat dumaan po tayo. Tayong lahat meron po tayong youthful lust. Tandaan po ninyo. Meron po tayong youthful lust. Ano yung youthful lust na yan? Sabi po dyan, ito po kung minsan tayong mga adult, yung diretsahan pong words na sasabihin ko, yung libog. Yan po yung isa. Kaya nga po, ano ang sabi ni Paul kay Timoteo? But, sabi niya, pursue righteousness. Hangarin mo, hanapin mo. Ano po? Magsumikap ka, pagsikapan mo na matamo mo. Ano yung sinasabi niya dito? Righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Dapat, sino yung mga kasama mo dito? Sino yung mga kaibigan mo? Sabi po dyan, with those who call on the Lord out of a pure heart. Paano po nakokorap yung ating mga magaganda, maaayos, mabubuting kaisipan? Hindi ba kapag ang mga kasama mo, hindi maganda ang kaisipan? Kapag ang kasama mo po ay laging mapagmura. Noon po, meron akong kasama. Pag nag-umpisa pong nagsalita yan, mura na. Matatapos, mura pa rin. Pero nirebuke ko po. Nasa sa atin lang naman eh. Kung makokorap ka eh. Sabi ko, paray ako, pwedeng magsalita ka, alam palmura. Kasi matutulilig ko. Masanting pakiramdaman. Ika naman ako. Sige na, ako na magsalita. Kaya ka, kumustanda ka pa? Bayod ka, kumustan, palmuranda ka pa mo? Masaya ka? Kaya nga po dito, sinasabi, flee also youthful lust. It is a command. Hindi po pakiusap. Kaya nga walang please, flee. Wala pong ganyan. Kaya nga, ang sabi kahit diretso, flee. Takasan mo, iwasan mo, layuan mo, kalimutan mo, ibaon mo na. Yang masasamang hilig ng laman, ng kabataan. Kasi po, meron pa yung 60, 70, 80, 90 years old na. Pero yung youthful lust niya, nasa sa kanya pa. Mahilig niya pa. Kaya nga, sinasabi dito sa 2 Timothy, flee.
Ano ang dapat nating hangarin? Righteousness. Katuwiran. Katuwiran, ano po, yung katapatan, yung pagmamahal, at yung kapayapaan. Kaya nga po, tandaan ninyo, yung youthful lust na yan, ano po, yan po yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Nandiyan po, nakapaloob po lahat diyan. Kaya nga po, dapat po nating i-pursue, dapat po nating hangarin yung mga bagay, ano po, na maka-Diyos. Kaya nga po, kautusan yan eh. Utos po yan. Ano po? To pursue righteousness, we need to understand that, number one po, true righteousness is not self-righteousness. Ang totoo, ang tunay na katuwiran po ay hindi nagmumula sa sarili po natin. Paano kaya ito? Ano ba yung self-righteousness? Kung minsan makakarinig po tayo, balo mo bro, kaya may kakasala tapa, uling at tapa keng yatu. Totoo po ito. Ale? Pero kung yan ang ginagawa mong scapegoat para makagawa ka lang ng kasalanan, para yung hilig mo, yung lust of the flesh mo, yung lust of the eyes mo, yung pride of life mo, ano po, ay magawa mo. Aba, ibang klaseng katuwiran po yan. Yan po yung sinasabing self-righteousness. Marami pa po yan. Ano ba yung sinasabi po sa Isaiah chapter 64, verse 6? All of us have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. We are shriveled up like a leaf, and like the wind, our sins swept us away. Sa Tagalog po. Maganda po sa Tagalog. Ang sabi po diyan, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Sino po yung walang kasalanan dito? Taas ang kamay. Yan. Pag tinaas mo yung kamay mo, yan na ang una mong kasalanan. Ano po? Ang sabi po, lahat tayo. Ano po? Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kung inyo pong susuriin o hahanapin pa kung ano po yung ibig sabihin nitong filthy rags sa Hebreo, ano po? Pota po mabigla kayo. Kung ano po yung ibig sabihin ng filthy sa salitang Hebreo. Ang ibig pong sabihin ng filthy sa Hebreo, ito po yung menstruation. Regla. Ikayo pong babae, balo yun yan. No makanano, karinat, kabulok, imbago na niyang regla. Makanya niya po, ing filthy. Makanya niya po, ing sasabihan na kini, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Naunawaan ho ba natin? Na ang lahat po ng mga gawa natin, yung mga katuwiran natin, lahat po ay katulad lang po ng menstruation ng babae. Ganyan po karumi. Kaya nga, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang mahal na mahal niya tayo. Ano po? Mahal na mahal niya tayo. Pinagkaloob niya ang ating Panginoong Jesucristo. Siguro kung hindi tayo mahal ng Diyos, at sutangang king impyerno, muntatangang king impyerno. Kasi alam naman matulid kaya katamo. Wala ni isa. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus lamang ang talagang katanggap-tanggap na sakripisyo, a living sacrifice. Ano po? Na napako sa krus.
Dahil siya lang po yung walang kasalanan. Siya po, hindi po siya kasalanan. Siya ay naging kasalanan po. Para lamang sa atin. Para ikaw at ako, yung ginawa niya dyan sa krus ng Kalbaryo na yan. Sa krus na yan. Mag-benefit po tayo. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Malinis yung ating mga kasalanan. Kaya nga po ang sabi dito sa Romans chapter 10 verse 1 up to 3, brothers and sisters, my heart's desire and my prayer to God for Israel is for their salvation. For I testify about them that they have a certain enthusiasm for God, but not in accordance with correct and vital knowledge about Him and His purpose. Verse 3, for not knowing about God's righteousness which is based on faith, and seeking to establish their own righteousness based on works, they did not submit to God's righteousness. Basahin ko po sa Tagalog. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Pakinggan po ninyong mabuti. Ano ang sabi sa verse 2? Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Masigasig la, masipag la. Dinidesire po nila na maging kalugod-lugod sila sa ating Panginoon. Pero hindi doon sa pamamaraan ng Diyos. Ano po ang sabi niyan sa verse 3? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng simpleng ilustrasyon. Kung minsan po, hindi ko po alam kung sinasadya o kulang sa kaalaman. Pagdating po sa pagbibigay ng ikapo, uyana naman ni Pastor Isa. Pero bigyan ko po kayo na napakagandang ilustrasyon. Meron po sa atin, sana nabago na po, yung bang ginagawa mo yung sarili mong pamamaraan, ayaw mong sundin yung salita ng Diyos? Ano ba ang inuutos sa atin? Saan natin dapat dalhin ang ikapo po natin? Saan po? Sa bahay-sambahan, sa storehouse ng ating Panginoon. Yan po yung sinasabi sa Malakay chapter 3 verse 10. Ano po? Pero yung iba po, gumagawa sila ng sarili ng pamamaraan. Akala nila, ito yung tama. Malulugod ang Diyos. Gagawin po nila 50-50. Yung kalahati, yung 50%, ihuhulog po nila sa tithes. Gagawin nila. Yung 50% pagtutulong, gagawin nilang pangtulong. Sa palagay po ninyo, nalulugod ho ba ang Diyos doon? Ito ba yung totoong katuwiran? Ito ho ba yung itinuturo sa atin? Hindi po, pamamaraan ng tao yan. Para Para makita lang na siya ay matulungin. Self-righteousness. Para maitaas lang yung sarili niya. Kaya nga po, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, yung mga politician, nagpagawa ng eskwelahan, nagpatayo ng simbahan, ano pa po yan? Tumulong po sa mga, anong tawag nito, yung mga organization po na tumutulong sa mga mahihirap. Kahit na paggawa mo lahat yan, kung yung sarili mo, hindi yung katuwiran, yung righteousness ng Diyos. Nakikita, paliwala po lahat yan. Kamo rin mong tabanwa. Maski pa semento mo pa, pabubong mo buong yato, kamuntak yung banwa. Kaya nga po, dito, yung sinasabi ni Paul sa mga Israel, sabi niya, dinidesire ko. And ang aking dalangin sa kanila, sabi niya, maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako
na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun lamang, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Kinikilala ho ba ninyo ang pamamaraan ng Diyos? Kung kinikilala po ninyo, huwag ninyong baluktutin. Huwag po ninyong ibahin. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos, gawin po natin. Dahil hindi po tayo ipapahamak ng salita ng Diyos. Bakit kayo naririto? Noong bang sinyera ang salita ng Diyos sa inyo, ano ang napansin ninyo? Ano yung naunawaan ninyo? Kapahamakan ba? Bakit kayo naririto? Kasi nakita ninyo, naunawaan ninyo yung katuwiran ng Diyos. Tama yung salita ng Diyos. Kaya makikita naman yan sa buhay po ng bawat isa't isa sa atin. Kaya nga po sa Romans chapter 3 verse 10, ano po ang sabi dito? There is no one righteous, not even one. Kaya doon sa verse 3, ang sabi po dyan, for not knowing about God's righteousness, which is based on faith, and seeking to establish their own righteousness based on works, they did not submit to God's righteousness. Dapat po, magpailalim tayo sa mga itinuturo po na salita ng Diyos. Para maranasan po natin yung tunay na katuwiran na nagmumula po sa Diyos. Amen po ba? Malinaw yan po kaya kata mo. Naunawa. Kasi po kung hindi malinaw, etapama ko kining point number 1. Kinita na mayari. Dapat malinaw po sa atin. Sayang naman po yung oras, yung pagkaupo ninyo dyan. Sayang po yung mga sinuot ninyong mga damit na yan. Dapat ang laging desire natin, ang hangarin natin, yung ma-pursue po natin yung righteousness ng Diyos. Amen po ba? Kung pumunta lang po kayo dito, pumunta lang po tayo dito, ano po, para lang matikman po yung kalamigan ng lugar na ito, aba kapatid, may diferensya ka. Pumunta ka rito, dapat sulitin mo yan. Hangarin mo na yung katuwiran ng Diyos. Amen po ba? Para makita po natin yung progreso po natin. Na itong taon ng 2024, magle-level up po tayo. Amen. Makikita mong tunay yung katuwiran ng Diyos sa buhay mo. Amen. Tandaan po natin, walang sino man po ang matuwid kahit na isa. Yung mga sinasabi po nilang holy, banal na tao, hindi po sila banal. Yan po yung mga self-righteous po. Ang paniwalaan po natin, ang salita po ng Diyos. Alam po ninyo, napakasarap po. Noong tayo po, tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang sarili po nating tagapagligtas. Diyos, Panginoon ng buhay po natin. Napakasarap po na maranasan yung bang nilinis ka sa iyong mga kasalanan. Hinugasan ka sa iyong banal na dugo ng ating Panginoon. Pagkatapos, ka man matulid, ala ka man katulid-tulid. Kaya nga pa na ng Ginoo. Pero, alam po ninyo yung inimpute, yung nilagay niya, yung katuwiran sa iyo. Alam po ninyo yon? Pabalo. Naging matuwid po tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap po na pag-aralan, pagmuni-munihan yung salita po ng ating Panginoon. Atin pong pag-aralan ngayon, yung isang talinhaga po, yung kwento ng Pariseo at ng tax collector. Tingnan po ninyo yung true righteousness at saka yung self-righteousness po dito.
Tignan po ninyo. Mababasa po natin yan. Makikita po natin yan sa Luke chapter 18, verse 9 up to 14. Ang sabi po diyan sa verse 9, Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Verse 10 po, 2 men went to the temple to pray. Ito po yung parable. Nag-umpisa na po dito. One was a Pharisee, and the other was a despised tax collector. Noon pa man po sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga tax collector, deng magobra kem BIR, kasuklam-suklam nala. Yan po yung sinasabi dito yan po yung kwento. Wala pa man tayo. Di ba? Wala pa yung mga ninuno natin. Yung mga tatay ng tatay natin. Sinasabi na po dyan. Despised tax collector, sabi po. The Pharisee, ito na po. Ito yung self-righteousness. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Ano po ang sabi niya? Paano naging self-righteous po ang Pharisee? Ano sabi niya sa kanyang panalangin? I thank you, God, that I am not like other people. Ano po ang sabi niya? Cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that. Sabi niya po, tax collector. Manuruya pa mo? O tinapansinan? 4 lareng makaturo kaya? Pagkatapos, ano po ang sabi? Ano pa ang sabi niya? I fast twice a week. Yan po yung self-righteous. Nino po mga di kaya kayong makanyan? Salamat naman po, ala. Alam para siyo kaya katamo na po. Ano pa ang sabi niya? I fast twice a week and give you 1/10 of my income. Binibigay ko naman po sa iyo. Yung yung 10 bahagi ng aking kinikita. Kapag margul na po, that is self-righteous. Pagkatapos po, sa verse 13 naman, ito naman po yung tax collector, sabi niya. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Nandun sa malayo, itong tax collector, itang pareseo, siguro atsuya keni. Nekeng altar, anek kalapit, kasi papakit napin na matulid siya, mayap siya, malinis siya. Pero itong tax collector, atsuketa, man makalublob. Ano po ang sabi? Sabi diyan. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Hindi man lang niya maitaas yung kanyang mata, yung paningin niya sa langit. Bakit? Hiyang-hiya siya sa sarili niya. Ano pa po ang sabi? Instead, he beat his chest in sorrow. Bubugbuganay, kakabuganay sa aluna. Bakit? Oh God, be merciful to me. Ginoo, kalunusan mo ko po. Ang sabi po niya, for I am a sinner. Ito po yung true righteousness. Tayo kaya, paano po tayo nananalangin? Paano tayo humaharap sa Diyos? Salamat po, Ginoo. Dako kalupa rin yung kapatad ko nga rin. Makanyang tayo po manalangin. O katulad po tayo nitong tax collector. Na hindi man lang tayo makatingala. Iya makatingala. Dahil kitang-kita niya sa sarili niya na hindi siya kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya nga, nagbibeg pa nga siya Nagmamakaawa pa nga siya. Oh God, be merciful to me. Alam niya kasi matuwid ang Diyos.
Ano po ang sabi ng Diyos, ni Jesus? Verse 14, I tell you, this sinner, ang tinutukoy niya pong sinner dito, hindi po yung Pariseo, kung hindi yung tax collector. Sabi niya, not the Pharisee, returned home justified before God. Sino po yung pinawalang sala? Sino yung pinatawad? Sino yung pinakinggan? Narinig naman po ng Diyos yung panalangin nitong Pariseo. Pero sino yung pinakinggan niya? Sino yung binigyan niya ng importansya? Yung tax collector. Bakit? Ano ho ba yung ginawa ng tax collector? Tingnan po ninyo. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kung sino yung nagpapakumbaba, itataas ng Diyos. Kung sino yung nagmamataas, ibinababa, ibinabagsak po ng Diyos yan. Nakukuha po ba natin yung true righteousness at saka yung self-righteousness? Malinaw po ba sa atin? Kaya nga po, walang sino man po sa atin ang pwedeng magmayabang. Ako, graduate ako ng Harvard University, ng Yale University, ng Princeton University, ano po, ng Ateneo, ng UP, may graduate ko, first honor ko. May graduate ko cum laude, summa cum laude, magna cum laude, nung nano pang laude. Aating ka, mo pwedeng pagmayabang kengarapanan ng Ginoo. Dahil, ano yan? Dahil regla lang yan, ministration lang yan sa harapan ng Diyos. Naunawaan ho ba natin? Wala man tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya nga, without Jesus, we are nothing. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Lahat po yan ay filthy and tainted with pride. Kaya nga yung iba, kung hindi sa akin, dahil sa akin, napatayo po yan. Nandyan, nakikita ninyo. Yung mga mayayaman, yung mga politician, ganyan po sila. Self-righteous. Kaya nga, kapag kayo po, tayo, ay may ginagawa po tayo, dapat nakita po natin yan. Ne? Ito ba'y ginagawa ko para ako ay makilala, maging matanyag? Lagi po natin tatandaan. Ano po? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Oo, sa tao siguro, pwede mong ipagmalaki yan. Pero pag sobra ka na mapagmalaki, kayabangan na, nagiging mayabang ka na, mabubuisit na rin tao kanita. Ale? Kayabang na naman magsalita niya. Makanya niya magsalita. Bala mo, itahan mo, lata nga, gewa. Kaya nga po dito, tandaan po ninyo, ano po, no one can brag about their own righteousness before God. Pangalawa po, to righteousness, we need to understand that. 8:16 na pala, tsoko paging kain eh. Mayari ta siguro, alas 10, okay mo po? True righteousness is acquired by faith in Christ. Yung pong tunay na katuwiran, ito po ay matatamo natin sa pamamagitan po ng pananampalataya natin kay Kristo. Amen po ba? Paano? Sa Romans chapter 4 verse 5 up to 6, ang sabi po, but to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Verse 6, just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Napakaganda po nito. Tandaan po natin, ano po, yung God's righteousness, inimpute po sa atin yan. Ano po, inilagay sa atin. Alam po ninyo yung parang yung sa airport, ano po, yung bang tanimbala, alalang kabalo-balo,
Ala kang kabalo-balo, kay ba't ating kang bala, ketang karga mo, pero alam mo, wala ka niya. Ano po? Yun po parang madali po nating maunawaan. Kaya nga po dito yung God's righteousness, ano po, inimpute lang po yan sa atin sa pamamagitan po ni Kristo. Yung kamatayan po ni Kristo at yung pagkabuhay niyang muli. Kaya nga, yung Espiritong nasa sa atin, yung Espiritu pong bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, yan din po yung nasa sa atin. Kaya po, meron tayong kapangyarihan eh. Ano po? Kaya ang kaaway po, takot sa atin. Dapat aliwaya mo tatakot kayong kalaban eh. Kan Satanas eh, dapat iyan tumakot. Amen po. Dahil, ano po yan? Victorious po tayo. Makapangyarihan po tayo. Bakit? Dahil nasa sa atin po ang banal na Espiritu. Ano pa po ang sabi dito? But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Sa Romans chapter 1 verse 17, for in the gospel, sabi po dyan, the righteousness of God is revealed. Dahil po sa banal na kasulatan, na ihayag po yung katuwiran po ng Diyos. Nalaman po natin, naunawaan po natin ngayon. Kaya naririto po ang bawat isa't isa sa atin. Ano pa po ang sabi? A righteousness that is by faith. From first to last, just as is written, the righteous will live by faith. Paano po yung matuwid na tao ay namumuhay sa pananampalataya? Tandaan po ninyo yung mga problema, yung mga pagsubok po yan. Kapag nalampasan po natin yan. Ano po? Dahil sa pananampalataya natin na alam natin merong isang Diyos na lagi na pong kasama natin, na magbibigay ng lakas sa atin, magbibigay po ng victory sa atin. Diyan po yung sinasabing the righteous will live by faith. Kahit na anong mangyari sa iyo, kaya nga, naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Yung nasabi ko po kanina, nagkasakit ka, lumapit ka, dumalangin ka sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo, alam mo kapag tumawag ka, humiling ka sa ating Panginoong Hesus na pagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Kapag humiling ka ng proteksyon, alam mo, by faith, poproteksyonan ka ng ating Panginoon. Bakit naririto kayo? Tayong lahat. Bakit alam mo na ikaw ay ligtas? By faith. Bakit alam mo na pinatawad ka ng Diyos? By faith. Bakit ka buhay ngayon? By faith. Lahat ng ginagawa natin. The righteous will live by faith. Romans 10 verse 4. Christ is the culmination of the law. Pag sinabi pong culmination, ito po yung hangganan, ito yung katapusan. So that there may be righteousness for everyone who believes. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, and because of him you are in Christ Jesus, became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ano po ang sabi? For God made the only one who did not know sin to become sin for us. Ang ating Panginoong Hesus po, wala ni katiting na bahid ng kasalanan. Pero siya ay naging kasalanan po. Kasalanan. Ano po? Para ano lang po? Para ano? Para tayo. Matamo po natin. Tanggapin po natin yung labis-labis na pagmamahal ng Diyos. Alam po ninyo, kapag ano po yan, kapag minemeditate mo
kung gaano ka kamahal ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka iiyak. Hindi mo pwedeng hindi pasalamatan ang Diyos. Kung anong meron ka ngayon, hindi pwedeng hindi mo pasasalamatan ang Diyos. Sobra-sobra po, labis-labis ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Kaya itong 2 Corinthians 5:21, for God made the only one who did not know sin, walang kaalam-alam, walang bahid na kasalanan, to become sin for us. So that we who did not know righteousness, tayo na hindi natin alam yung katuwiran, might become the righteousness of God. Para tayo na walang kaalam-alam sa katuwiran. Ano po ang sabi? Might become, na tayo ay maging, the righteousness of God, na maging matuwid po tayo, katuwiran ng Diyos. Punong-puno tayo ng kasamaan. Pero tingnan niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Become the righteousness of God through our union with Him. Manyaman nila. Ano pa po ang sabi ng Philippians chapter 3 verse 7 and 9? I once thought these things were valuable. Sabi po ni Paul, sabi niya, iniisip ko, sabi niya, noon, yung mga bagay-bagay na ito, sabi niya, ano yung mga bagay-bagay na yun na nasa sa kanya? Nag-aral siya sa pinaka-tanyag na eskwelahan. Ang kanyang naging teacher, ang kanyang naging guro, si Gamaliel. Ano pa po siya? Sundalo pa siya ng Romano. Marami po siyang accomplishment. Pero ano ang sabi niya? I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Lord. For His sake, I have discarded everything. Ang lahat ng ito, kung ano man yung na-accomplish ko, ano man yung meron ako sa buhay ko, binaliwala ko na yan. Hindi ko na tinitingnan yan, hindi ko na pinagmamalaki yan. Ano ang sabi niya po dito? For His sake, I have discarded everything else, counting it all as a garbage. Basura lamang. Kinonsider ko ng basura lahat yan. Bakit? Sabi niya, so that I could gain Christ. Upang lalo ko pang makilala, maranasan si Kristo sa aking buhay. Ito po yung hinahangad ni Paul. Yung true righteousness ng Diyos. Ano ang sabi pa sa verse 9? And become one with Him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. Sana po, maging katulad tayo ni Paul. Ano man po yung meron sa inyo, hindi masama yan. Hindi masama yan. Pero ang bigyan po natin ng kabigatan, ng value, ng kahalagahan, kung paano pa po natin makilala si Kristo sa buhay po natin. Kapag ito po ang ginawa natin, susunod na lang po ang lahat niyan. Napatunayan na po ng bawat isa't isa sa atin. Kung paano natin binigyan ng kahalagahan ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa buhay po natin, hindi ba pinagpala tayo? Timbahing sambahan, dahil po, iniwan po natin lahat yan. Ang ating pong itinataas lamang dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Tayong lahat, ginagamit lang po tayo. Servant lang po tayo ng ating Panginoon. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Amen po ba? Sa Old Testament po, sa Lumang Tipan, si Jesus is our Jehovah Tisidkenu. Ang ibig pong sabihin niyan, the Lord our righteousness. Sa Jeremiah chapter 23, verse 5 up to 6, for the time is coming, says the Lord, when I will raise up a righteous descendant from King David's line. He will be a king who rules with wisdom. Sino po yung tinutukoy dito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. He will do what is just and right throughout the land. And this will be His name. The Lord is our righteousness. In that day, Judah will be saved and Israel will
live in safety. From the Old Testament to the New Testament, God grants righteousness by means of His Son, Jesus Christ. Ang righteousness po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki. Tandaan po ninyo, yung sa atin, yung righteousness po natin, pang tao yan. Kaya mga yabang tao eh. Ne po. Pero yung tunay na righteousness, yan po ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Kaya tayo, matuwid po tayo. Amen po ba? To pursue righteousness, we need to understand that true righteousness produces fruit of righteousness. Ang puno ng mangga, hindi po magbubunga ng santol yan. Kahit na po anong gawin natin. Kahit na maghintay ka pa ng 100 taon, hindi magbubunga ng santol ang mangga. Maliban lang siguro kung yung tinatawag na grafting. Ano po? Pero tandaan po ninyo, true righteousness produces fruit of righteousness. Amen po ba? Isaiah 32 verse 17, the fruit of that righteousness will be peace. Tingnan po ninyo yung bunga ng tunay na katuwiran. Ito po ay may kapayapaan. Its effects will be quietness. Merong katahimikan and confidence forever. Yan po yung bunga ng righteousness. No? Yung bunga ng righteousness na galing sa ating Panginoon. Kaya nga po, magbuhat nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Bilang Panginoon po natin na tagapagligtas, tayo po ay naging righteous in, positionally. Pero alam po ba ninyo na kahit na tayo po ay matuwid na, pagkatapos po nating naligtas, meron pa pong ginagawa ang Diyos sa atin. Yung sanctification begins in a process in our lives. Meron pa po binabago ang Diyos sa atin. Ano yung mga binabago na yan? Yung mga pag-iisip natin, yung mga pag-uugali po natin, yung mga pananalita po natin, binabago po yan. Nababago po yan. Kaya nga kung dati, mainitin ang ulo mo, ngayon, nawala na yung mainitin ng ulo mo. Kung dati, inovertake ka ng alanganin, buklat may pasbul, ing awang mo, gugulisakan me, ing menovertake ka. Pero ngini, alina ka at inakang patience. Nagbabago ka na ngayon, nasasanctify ka, nalilinis ka. Dahil tayo pong lahat, dumadaan po tayo doon sa parang ginto po tayo na dumadaan sa apoy. Na lahat ng marurumi sa atin, na tinatanggal po ng Diyos siya para maging kaaya-aya po tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Dapat na purify po yung ating kaisipan, yung attitude natin, yung action natin. Kaya nga po ang sanctification, ito po yung, it involves cutting. At saka yung pruning po. Pag sinabi po, yung cutting po, yung mga walang silbing sanga, pinuputol po yan at ang ginagawa, itinatapon at sinusunog. Para ang isang puno po ay lalong lumago yan, mamunga po. Hindi ba pinuprun po nila yan? Tinatanggal po nila yung mga tuyong dahon, yung mga sanga, para lalo pang yumabong po yan. Doon sa amin po, meron kaming puno ng kalamansi. Pagkukuha na po ako ng bunga ng yung kalamansi po, marami po ako nakikita na tuyong mga sanga. Kaya nga po, naiisip ko kaagad, ito yung sasalita ng Diyos. No? Yung mga wala nang silbing sanga, dapat putulin na yan, tanggalin na yan. Pagkatapos, pag tinanggal ko po yan mga after a week, pag bumalik naman, makikita ko, meron na naman tumutubong bago. Ito po yung sinasabi dito. Tayo po sa buhay po natin, meron pa pong itinutuwid. Kahit po kaming mga pastor, meron pa rin pong binabago ang ating Panginoon. At dahil wala naman pong perfecto sa atin. Kaya nga po pag may binabago ang Diyos sa atin, ang banal na Espiritu ayon sa Kanyang salita, dapat po tanggapin po natin, huwag tayong kokontra. Huwag po tayong maglagay ng harang. Dapat meron kang teachable spirit. Meron kang humility. Submissive ka. Amen po ba?
Sa Philippians chapter 1, verse 9 up to 11, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Ano po? Alam po ninyo, in-expect ng Diyos na tayo po ay mamunga ng katuwiran sa kanyang pagdating. Makikita niya po tayo na namumunga po. Sa Matthew chapter 7 verse 19 to 20, ang sabi po dito, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Isto nga tamo po mamunga bilang Kristiyano. Tapos sinasabi po natin, tunay tayong mga mananampalataya. Dapat, ano po ang sabi dito? Every tree that does not bear fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Paano po natin na-recognize? Paano natin alam na ito ay mangga? Paano natin nalalaman na ito ay santol? Paano natin alam na ito ay bayabas? Dahil namunga ba siya ng santol? Hindi po. Dahil namunga siya ng bayabas. Tama po ba? Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, dapat mamungat tayo. Mamungat tayo ng ano? Ano po? Pakilakas. Righteousness. Katuwiran. Amen. Dahil ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pa po? Ang tunay po na mananampalataya, dapat po ito ay namumunga, para sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. Alam po ninyo, ang isang bunga na dapat natin makita po ay yung makapaghikayat po tayo ng kaluluwa. Makapag-encourage tayo ng tao. Bunga po yan. Sa 1 John chapter 2 verse 29, ano po ang sabi? If you know that He is righteous, kung alam mo na siya ay matuwid, sino po yung tinutukoy na matuwid dito? Si Jesus. You know that everyone who does what is right has been born of Him. Yung mga gumagawa po ng matuwid, ng tama, ano ang sabi? Has been born of Him. Yan po yung mga born again. Yan po yung mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat mamunga po tayo nitong 2024. Amen. Kung 2023, may bunga po tayo, dapat mas higit na tayo ay yumabong. Tayo po ay lumago. Tayo po ay mamunga. Amen. Sa chapter 3, verse 7 up to 10, ano po ang sabi rito? Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous. The one who does what is right is righteous. Yung pong gumagawa ng matuwid ay siya yung gumagawa ng tama ay siya yung matuwid. Tama po ba? Basan tayo na yung Tagalog. Hingkay na po. Ito, mali ko po kaya. Interpretasyon. Hingkay na pangatagalog. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila, malayo yata. Mga anak, sabi po, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon na The one who does what is right is righteous just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the evil.
Because the devil has been sinning from the beginning. Dahil po, ang devil, si Satanas, wala pong ginawang mabuti yan kung hindi puro kasamaan. Buriya nga kaya, be? Buriya pang BFF? Natural, ali. Ne? Uling righteous na kaya, matulid na kaya. Uling balume, anong ninoy nga tsuki kang ngini. Ninawari nga tsuki kang ngini. In Jesus, in banal espiritu, at tsuki ka. Kaya ano pa po ang sabi? The one who does what is simple is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya nakilala mo. Kaya dumating ang Panginoong, ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito para wasakin niya yung gawa ng kaaway. Kaya itamungan, uling at tsuya, kaya katamo, yung banal espiritu, dapat kasama po natin, winawasak, sinisira. Ano po yung gawain ng kaaway? Dapat tayo nga, sundalo nga tayo di ba? Dapat ito po yung trabaho natin. Ano pa po ang sabi dito sa verse 9? No one who is born of God will continue to sin. No one is born again na ka. Dapat gagawang kasalanan o sasaryan mong gawang kasalanan. Opo, totoo. Totoo, nagkakasala pa tayo. Pero hindi na po natin ini-enjoy yung kasalanan na yun. Pag nakakagawa tayo ng kasalanan, lungkot po tayo, namimighati tayo. Marine, tamo. Nahihiya tayo sa ating Panginoon. Dapat ganito po yung ating damdamin. Hindi tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Kaya nga po, sabi, because God's seeds remain in them. Ano yung seeds na yan? Yan po yung salita ng Diyos. Yan yung nagbibigay ng conviction sa bawat isa't isa sa atin. Kapag gusto mo nang gumawa, gusto mo nang mahulog sa kasalanan, ay yung seed na yan, yung salita ng Diyos, yan po yung magkocontrol sa iyo. Yan yung magsasabi, anak, huwag mong gawin yan. They cannot go on sinning. Hindi tayo dapat magpatuloy na nagkakasala o gumagawa ng kasalanan. Because they have been born of God. Amen. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Dito natin malalaman kung sino yung anak ng Diyos at yung anak ni Satanas, ng devil. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Sino pa po sa inyo yung hindi pa nag-release ng forgiveness? Kung hindi pa kayo nag-release ng forgiveness, kanino kayo? Sino ba yung hindi nagre-release ng forgiveness? Hindi ba ang devil, si Satan? O ngayon, nung ako mag-release forgiveness, kanino ko kanyan? Kay Diyos kayo o kang Satanas kayo? Diretsahan po tayo. Sayang naman po yung inyong pagkaupo dito kung hindi namin ituturo kung ano yung nasa Bible. Kanino kayo? Kanino niyo gusto na anak kayo? Anak ng Diyos o anak ni Satanas? Kay Jesus. O ano ang dapat ninyong gawin? Alam po ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Hindi ko na dapat sabihin sa inyo. Baka makalimutan ninyo pag sinabi ko. Mabuti pang sabihin ninyo sa inyong sarili. Hindi ninyo makakalimutan yan. Kaya nga po, ang banal na kasulatan, ano po sinabi? Yung totoong mananampalataya po. Alam po ba ninyo na meron tayong suutan, yung garments of salvation? Plural ya po yan, garments of salvation. At saka yung robe of righteousness. And fine linen. Yan po yung mga kasuutan natin. On the marriage supper of the Lamb and the church, these two garments, ito po yung isusuot natin. Kaya ano po ang sabi sa Isaiah chapter 61 verse 10, pakinggan po ninyong mabuti ito. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. For He has clothed me
with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels. Ano po yung ipinasuot sa atin? Garments of salvation. Ano pa po yung isa? Yung robe of righteousness. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, bilang sarili po natin tagapagligtas, Panginoon ang buhay po natin. Ito pong robe of righteousness. Nakasuot po yan sa atin. Kaya nga po, tingnan ninyo, yung ikinakasal na babae. Ano ang sabi po dito? As a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels. Adorn. Kayong mga asawang babae, nung ikinasal po kayo, ano yung nararamdaman ninyo? Ito po, hinantulad tayo. Tayo po yung mga bride. Ano pa po yung sinasabi dito? Kaya nga dito sa Revelation chapter 3 verse 4 up to 5, yet you have few people in Sardis. Sabi po ng ng Diyos, dito po sa tiga Sardis, ano po? Yet you have a few people in Sardis. Mga Kristiyano po itong mga sinasabihan na ito, who have not soiled their clothes. Hindi nila dinumihan yung kanilang robe of righteousness. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. Alam po ninyo, dapat itong robe of righteousness na ito, talagang inaalagaan po natin. Hindi ba tayo, pag nagsuot po tayo ng kulay puti, lalo na yung pantalon po ay puti, bago ka umupo, ano ang ginagawa mo? Hindi ba kinakapa mo muna? Kakanyanan niya pa. Ay, mayari ka bukya, marinatya, kuskusan niya pa. May buring mga rinatan. Tama po ba? Dapat ganyan din tayo dito. Inaalagaan natin. Pero totoo po, intaw lamaran yan talaga. At kaburita pang magdinat. Born again na ka. At kaburi mo pang pandinatan may ingke ka sarili. Ano po ang sinasabi dito? Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Hindi po buburahin ng Diyos. Yung mga pangalan po natin, kung magpapatuloy po tayong magiging victorious, ang ibig sabihin, hindi mo dudumihan ito. Yung robe of righteousness mo, yung damit, na kulay puti. Ikaw yun. Ano pa po ang sabi dito sa Revelation chapter 19, verse 7 up to 8? Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. And His bride has made herself ready. Sino po yung gumawa na i-ready niya yung sarili niya? Ang Diyos ba? Tayo. Tayo ang gagawa nito para tayo ay maging ready. Tayo po ay maging handa. Meron po tayong partisipasyon. Bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Yung fine linen na po ito, yung lino po yung dito. Yung napakaganda po na lino na ito,
ito po yung tumatayo. It stands for the righteous acts of God, holy people. Righteous acts of God's holy people. Sino yung mga holy people dito? Tayo po. Dapat meron pong nakikitang bunga sa atin ng mga mabubuting gawa. Hindi po masama yung mabubuting, yung gumawa ka ng mabuti. Pero ito po yung hinihiling sa atin ng salitang, ng verse na ito. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga po, kailangan po natin na maunawaan na tayo po ay ligtas sa pamamagitan lang po ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Sa biyaya lamang po ng Diyos tayo ay ligtas. Sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin kay Kristo lamang. Amen po ba? Kaya nga po itong robe of righteousness, ito po ay nagdi-demonstrate po ng true salvation po natin. Ano po? Napaka-importante na maunawaan ng isang tunay na mananampalataya na dapat po mag-strive siya. Pag sinabi pong mag-strive, yung talagang gagawin yung makakaya mo. At po, ano yun? Magagawin mo yung makakaya mo na, makamtan mo o magawa mo na ikaw ay maging banal. Pwede po na tayo ay maging banal. Dahil ito naman po yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Kaya po, tingnan din yung isang kwento rin po dito sa Matthew 22 verse 1 after 14. Hindi ko na po, ikukwento dahil 8:49 na po. Yung wedding banquet po. Dito po, yung hari, dahil ikakasal po yung kanyang anak, naghanda po siya. Kompleto. Pagkatapos, nag-anyaya po siya. Inanyayahan niya lahat yung mga dapat anyayahan niya. Pero walang dumating. Meging busy sila. Sabi po dito sa verse 11, but when the king came in to meet the guest, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. Noong pong yung mga inanyayahan niya, walang dumating. Ang sabi niya sa kanyang mga katulong, sige, tawagin ninyo, anyayahan ninyo, imatahan ninyo, sabi niya, yung mga pulubi, yung mga nasa daan. Dumating naman po yan. Subalit, meron siyang napansin. Dito sa verse 11, but when the king came in to meet the guest, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. Kayo po, naririto kayo. Tinanggap po ninyo yung invitation ng ating Panginoon. May nagsabi sa inyo may nag-invite sa inyo, kaya naririto kayo. Paano po ninyo pinanghandaan? Paano kaya natin pinaghahandaan? Yung malaking piging na mangyayari. Kasi dito po, ang sabi, noong hindi dumating, marami po, kapag ipinapahayag mo ang salita ng Diyos, sa labas marami ang ayaw. Kaya hindi namilit. Yung hari. Kaya nag-imbita na naman siya ng mga iba. Meron nga dumating. Pero yung isa na napansin niya, ang sabi po dito, who wasn't wearing the proper clothes for a wedding? Friends, sabi niya. Kaibigan, he asked, how is it that you are here without wedding clothes? But the man had no reply. Then the king said to his aides, bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth.
Sana po nakukuha natin kung ano ang mensahe ng ating Panginoon ngayon. Paano ninyo pinaghahandaan ang malaking piging pong ito? Paano po yung robe of righteousness natin? Yung fine linen na yan. Kompleto na ho ba kaya? O baka hanging pa hanggang dito? Napaka-importante po na yung robe of righteousness po natin makamtan po natin. Maingatan po natin na huwag marumihan po yan. Panatilihin po natin ng pure, yung kumikintab, nagniningning, malinis po. Gumawa po tayo, huwag po tayo manghinawa, gumawa ng mabuti. Dito po sa church natin na ito. Sa kabuuan po, marami tayong natutulungan po. Kung ano po ang salita ng Diyos, ginagawa po natin. Isa po kayo dyan, katuwang po namin kayo. Kaya po, bawat, ano po ang sabi dito sa Matthew chapter 22, verse 11 up to 14, na po, itutuloy ko na po dito, nung sabihin po ng hari, then the king said to his aides, bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Many are called. Napakarami po natin dito. Iilan kaya sa atin ang pinili? Dapat kabilang tayo doon sa pinili. Marami po kasi na sumasamba, pumupunta sa church, pero ayaw naman sundin ang salita ng Diyos. Dapat po, yung robe of righteousness na yan, ingatan po natin. Dapat yung fine linen, hangarin po natin yan. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Philippians chapter 2, verse 12 up to 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Paano daw po natin pagtrabahuin yung ating kaligtasan? Ang sabi po dyan, with fear, may takot, and trembling. Ito ho ba yung ginagawa natin? Verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His goodness, His good purpose. Sino ho ba yung kumikilos para magawa po natin ito? Ang Diyos. Ano po? For it is God who works in you to will and to act. Naisin, yung nais. Ano po? At maisagawa po in order to fulfill His good purpose. Tandaan po ninyo, yun lagi natin naririnig. Kung wala si Jesus sa buhay po natin, wala tayong magagawa. Kaya po nagagawa natin ang lahat ng ito. Dahil si Jesus nasa sa atin po. Amen po. We will surely produce righteousness in our lives if we allow God to work in us. Kung lang po tayo na may katuwiran sa buhay po natin, kung hahayaan po natin na kumilos ang Diyos sa atin. Mag-review tayo na po. Pursue righteousness. Number 1 po, true righteousness is not self-righteousness. True righteousness is acquired by faith in Christ. True righteousness produces fruit of righteousness. Last verse, James chapter 2, verse 20-23, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions
were working together. And his faith was made complete by what he did. Ano ba ang ginawa ni Amang Abraham? Bakit nakumpleto, naging ganap yung kanyang pananampalataya? Dahil doon sa ginawa niya po, sumunod siya. Ano po, ipinagkaloob niya yung kanyang anak na si Isaac. Alam po ni Abraham na kahit na mapatay niya, saksakin niya si Isaac, kayang-kayang buhayin ng kanyang Diyos si Isaac. Yun yung faith. Tayo ho ba? Gaano yung faith po natin? Kung minsan nasusubok po tayo pagdating lang sa pera. Pera. Karamihan po, bumabagsak tayo dito. Nawawala yung pananampalataya natin sa Diyos. Inuudyukan ka ng banal na Espiritu. Ibigay mo yan. Lord, pamayag ke po ini. At ko pong pigastos ang kanini. Pero si Abraham po, yung faith niya, kaantabay po diyan yung kanyang gawa. Hindi niya kinwestiyon ang Diyos. Hindi niya sinabi, Lord, pinahintay mo akong matagal na panahon, ilang years? Mahigit 25 years? Pagkatapos, ganito, hihilingin mo lang sa akin itong pinagkaloob mong ito. Pinalaki ko na siya. Tayo, kapurunggit lang po, kapurunggit pa lang. May babagsak na. Pero ang sabi po dito, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Faith is complete if we pursue righteousness by doing good deeds for God's glory. Faith is complete if we pursue righteousness by doing good deeds for God's glory. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maitanyag po ang pangalang Calvary Temple. Gumagawa po tayong mabuti dahil ito po yung sinasabi na salita ng Diyos. Para ano? Gumagawa tayo ng mabuti para mag-glorify, makita po sa atin na ang mga salita na itinuturo ayon sa Bible, sa Bibliang ito, ipinamumuhay at ginagawa natin para ano po, matanyag ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Para makita ng mga tao, mga hindi pa nananampalataya, na totoo po yung Diyos natin na sinasamba dito sa Calvary Temple. Ngayon po, ang hamon ko sa inyo, nararanasan ho ba ninyo yung tunay na katuwiran ng Diyos? Nagpapatuloy ho ba tayo na hinahangad natin ang katuwiran po ng Diyos? Sana po, itong 2024 na ito po yung maging hangarin po natin to pursue righteousness sa buhay po natin bilang mananampalataya. At hindi po pwedeng hindi magbubunga yan